Sa kanyang pag-akyat, iniangat niya tayo at binigyan ng pag-asa. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdaharasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 24, verses 46 to 52, and I read it for you. Thus it is written that the Messiah is to suffer and to rise from the dead on the third day, and that repentance and forgiveness of sins is to be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things, and see, I am sending upon you what my Father promised. So stay here in the city until you have been clothed with power from on high. Then He led them out as far as Bethany, and lifting up His hands, He blessed them. While He was blessing them, He withdrew from them and was carried up into heaven. And they worshiped Him and returned to Jerusalem with great joy. Ngayong linggo pong ito, atin pong pinagdiriwang ang Ascension Sunday. Sa kanyang pag-akyat, iniangat niya tayo at binigyan ng pag-asa. Kapag po iniiwan tayo, napakasakit po na isipin na ang ating mga minamahal sa buhay ay lilisan, o kaya naman kapag tayo ay namatayan, tayo ay talaga namang umiiyak at dinaramdam natin ang pagkawala ng mga taong malapit sa ating puso. Ngunit may mga paglisan na kinakailangan, kagaya po ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Sa kanyang pagpanaog pabalik sa kanyang trono, pabalik sa Ama. Sinama niya tayo, iniangat niya tayo. Tayo rin ay binigyan ng pag-asa, sapagkat kung nasaan ang ulo, susunod ang katawan. Siya ang pinuno. Christ is the head, and the body is the church. Kaya nga po, napakalaking pag-asa sa atin na ang pinuntahan ni Jesus ay siya ring ating pupuntahan, sapagkat sa katotohanan, ang kalangitan, ang buhay na walang hanggan, ang siyang ating hahantungan. Nagkakatalo-talo lamang po kung papaano natin bubuhayin ang mga pangako natin dito sa lupa, o kaya itutuparin ang mga kautusan ng Diyos, o kaya naman sa pamamagitan ng mga desisyon na ginagawa natin sa buhay. Ang mga bagay bang ito ay nakaangkla at nakaayon sa katuruan ng Diyos. Pasalamat po tayo kay Jesus. Sa kanyang ministeryo dito sa lupa, napakaraming natulungan. Mga kababalaghan, mga himala na nakita ng mga mata. Ang mga mahihirap, ang mga walang tinig sa lipunan ay nagkaroon ng ibayong buhay at lakas, at sila ay namuhay ng may dignidad. Ang mga may sakit, sila ay gumaling. Ang mga patay na muling binuhay ni Jesus ay nakalasap pa rin ng pagkakataon para sila ay mamuhay ng wasto. Iniangat tayo ni Jesus at ipinakilala na ang bawat isa ay may dignidad na kailangang igalang, sapagkat sila ay nilikha sa wangis ng Diyos. Tayong lahat ay pantay-pantay. Tayong lahat ay magkakapatid. Iisa ang ating pinuno at ulo, siya si Kristo na bumalik na sa Ama. At tayo, ang simbahan, ang kanyang katawan, ay punong-puno ng pag-asa, sapagkat kung nasaan si Jesus, susunod ang kaniyang sambayanan. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, sa iyong pag-akyat at pagbalik sa Ama, nagpapasalamat po kami sapagkat binigyan niyo po kami ng ibayong sigla at pag-asa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends.
Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.